Hey there, my loves, Aries. Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So our content na for today is update naman tayo regarding new love. May new love ba surrounding you guys? Connecting ba kayo with the new love or may parating bang new love sa inyo? So whether connected na kayo or hindi pa, that's what we're gonna find out for you, Aries. So before we start, let me just greet the newbies or the new subscribers. Hi and hello there, newbies. Hi, Aries. Welcome. Ako po si Yan. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. So yun nga, kung hindi niyo pa po knows, meron pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. So, pwede rin kayong tumambay dyan mga babes, no? Dahil ako rin naman yung nandyan. So, sama-sama din tayo doon, no? So, before we start, no, let me just tell you na wala tayo ditong gender. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Even cross-watchers ni Aries, no? Basta, you can flip roles if you want. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always have your free will with you na free nyo rin pong gamitin anytime, anywhere. And also, wala tayong age dito at timeless din po ito. So, let's go ahead and check this new love here for my Aries people. Spirits and angel guides like Angel Michael, thank you so much. Meron po bang new love around Aries or may paparating po bang new love for Aries? Can you please show me update sa kanilang new love? New love, hindi pwede ang ex dito. New love, we're talking about new person, new potential lover, someone around you na bago at hindi lumang tao. So let us see here for ya, Aries. Tell me something about this new love for Aries. This reading is intended for Aries. Cross-watchers ni Aries. Pwede nyo rin po ritong makichika kayo. So let us see. Aries, new love. Okay, so let's go ahead, Aries, at alamin ang new love dito for ya, guys. But, let me do the honor first ng paglay muna ng ating energy sa ating table before we start. We have here the Three of Cups energy. We also have here the Artist of Mugs or the King of Cups energy. We also have here the Six of Pens energy or the Six of Swords energy. The Eight of Pentacles or the Eight of Coins or Records energy. We also have here the Artist of Records or the King of Pentacles, King of Coins energy. Nurturer of Mugs or the Queen of Wands. I mean the Queen of Cups energy, pero na-mention natin yung Queen of Wands. So it looks like this person here will treat you as the most attractive individual, no? And this person here will find you surely as someone who is drop dead gorgeous or sexy, whether you are a guy or whether you are a woman or an LGBTQ. Okay, just take how this resonates. We have here the Ace of Brushes or the Ace of Wands energy, Six of Brushes or the Six of Wands energy, Ten of Brushes or the Ten of Wands energy. Yan. We also have here the Solitary or the Hermit energy, Ace of Records or the Ace of Pentacles energy, and the dun, 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 new love, no? Ace of Mugs energy. Iba sa inyo, nasa buhay nyo na to, kausap nyo na. Pwedeng lumalabas siya rito nakilala nyo, no, na isa sa pinakilala ng mga friends ninyo or ng mga katrabaho ninyo. However, this energy is, nakita ko rito na hindi siya rito yung klase ng energy na tawag nito, na KJ, no? Kundi siya yung klase ng energy rito na game siya, no? To talk about everything under the sun, no? At makikipag-friends, no? Okay din siya dito. So, I think you will be starting here as a friend or maybe ipakilala siya sa'yo rito ng isang kaibigan, no? Pwedeng common friend nyo yung magpakilala rito or common kakilala ninyo. So, nakita ko dito that this person here is embodying this type of energy na mature po siya when it comes to handling his or her own life. So, iba pwedeng mas matanda ito sa inyo by age, pero hindi ko talaga kasi nakukuha yan, no? Pero nakikita ko dito that this person here, no, is meron siya ritong energy na stable siya. Okay?
Stable siya sa financial niya at stable rin siya rito pagdating sa kanya ritong energy 'no, tsaka yun siyang klase ng energy na pinapanatili niya yung calm state of mind. Puwedeng kalmado lang siya, siya 'to na hindi nagpa-panic or iniiwasan niya na mag-panic, especially kapag may mga situations na posibleng hindi, kumbaga parang may mga situations na possible na medyo rocky road 'no, pinipili niya pa rin na maging kalmado at maging disiplinado. Kasi siya yung klase ng energy na alam niya na 'pag pinairal niya rito yung parang magpa-panic siya, hindi siya makakaisip ng solusyon para ma-overcome yung bagay na yun. So, I do pick up that this person here is someone who is very calm, but at the same time 'no, alert yung kanya ritong isipan. So, maliban diyan, this person here, posibleng may sarili siyang car, vehicle, motorcycle. Yan, nakikita ko dito. Or possible na isa yun sa means of, ano niya, travel and leisure. So, pwedeng ginagamit niya rin yan, no? Lalo na kung siya ay may business. Pwedeng ginagamit niya yung sasakyan niya, no, for deliveries or pick up ng mga items if he or she is selling products or services. Pero puwede rin naman na kasi maraming gamit yung car niya, parang travel tas leisure na rin. So, nakita ko dito na this person here is someone na hindi siya tamad, masipag siya dito. But at the same time, work-life balance, yun yung nakikita ko sa kanya. So, kung sino man siya, nakikita ko rin dito mga babes, no, na magaling siya rito na magluto. Yan ang nakikita ko rito. And at the same time, posibleng mahilig siyang makinig ng mga music at possible na na-try na rin niya minsan sa buhay niya makapagsulat ng kanta. Yan, no? Kahit yung simpleng kanta lang. Dahil sa kanyang pagkahilig sa music, pwedeng nung mga bata-bata siya na-try siyang gumawa ng lyrics ng kanta or tono ng kanta or whatever, may ganun, no? Pero nakita ko na parang yun na yung mga nasa old days or young days niya, you know? So, possible na hindi na yun naulit. Pero ngayon, parang siya 'to na, possible na working sa isang music industry or related sa mga records or media. Pero possible din na mahilig lang pa rin siya na makinig 'no, sa kaniyang mga, playlist. Para kasing meron siyang playlist na parang mga kanta yun na kahit luma na, yun pa rin yung playlist niya. Yan. So, possible yun mga babes. And also, nakikita ko rin dito, Aries, no, that this person here is someone na, 'pag kinausap mo siya, no, parang ikaw 'to na ikaw yung mahihiya rito na sigawan siya, no, kahit na siguro 'pag nagpakita siya rito ng energy na meron kang bagay na kinaiinisan sa kanya, 'pag once na kinausap mo na siya, parang ikaw 'to na titiklop. Parang ikaw 'to na mahihiya 'no, na pagalitan siya or whatever 'no. So, may gano'n siyang klase ng energy 'no. So, mahahawa ka talaga sa energy niya kasi kalmado lang, eh. So, nakikita ko dito na siya yung klase ng energy na meron ditong, energy na maalaga 'no. Puwedeng makita mo sa kanya yung ugali ng mama mo or ng parents mo 'no, or ng papa mo dito or your lolo't lola 'no. So, maaaring isa yun sa maging dahilan kung bakit mapalapit ka rin sa kanya kasi posibleng nare-resemblance niya dito ang, parent figure mo. Doesn't have to be na matanda na talaga siya sa'yo, ha. Ibig ko lang sabihin dito 'no, parang nakikita mo yung mama mo sa kanya kasi maalaga siya masyado 'no, and yung mga gano'ng bagay. So, nakikita ko maliban diyan, focus rin po siya rito sa kanyang trabaho at nakita ko rito na masaya siya sa kanyang work, kung ano man yung trabaho niya ngayon 'no. Posibleng, kung 'yan maninegosyo, posibleng 'yan ay hobbies niya na tinurn niya into way of earning a living 'no. So, nakita ko dito nag-e-enjoy siya at kung hindi man 'yan negosyo, eh, possible na 'yan ay trabaho niya. Gustong-gusto niya talagang ginagawa 'yang trabaho na 'yan. Tsaka creative siya rito, Posibleng marunong rin siya ritong mag-painting, maggawa ng clay pottery, puwede rin naman 'no, na madiskarte siya, innovative siya rito 'no. Yung kunwari kahit sa mga simpleng bagay lang, kunwari merong hole yung pantalon 'no, instead of just stitching it 'no or tahiin 'no, parang kaya niyang i-turn yun into something more creative like gawing flower yon, gawing bees yon 'no, or gawin na heart shape yon 'no, creative siya, eh, 'no. So maybe this person here could be also someone na possible 'no, na meron din siyang eye for passion or puwedeng siya ito 'no, na isa siguro sa pangarap niya dito is yung,
makagawa 'no, ng something creative like damit 'no, or design ng bag, may mga gano'ng klase ng energy 'no. So 'yan. Nakita ko rin dito na posibleng siya yung klase ng energy na sa gamit niya makikita mo rin yung pagiging creative niya, 'yan. Mas pa dun yung kunwari nakita mo na meron siyang gamit ng paintbrush or mga pencils or other colored pens 'no, hindi lang yon kundi yung mga gamit niya mismo 'no. Posibleng makita mo sa notebook niya maraming design 'no. Puwedeng nung nag-aaral siya dito ang dami niyang mga sticky notes tapos iba-iba pa nile-lettering niya pa lahat, may gano'n tayong nakita rito. So, maybe you're dealing here with someone who's really creative. Aries. So, maliban diyan, nakita rin ako rito 'no, ng energy na this person here is taking care of his or her health 'no. Siya 'to na health is wealth para sa kanya at siya 'to na posibleng hindi siya masyadong nagkakakain ng mga mamintikang pagkain. Posibleng kumakain siya rito ng more fruits at 'pag nagutom siya, hindi niya dadagdagan yung rice niya 'no. Mas gugustuhin niya pa 'no, na ubusin yung ulam kaysa dagdagan yung kanin niya, na parang more on healthy living siya rito, 'yan 'no. Pero meron akong nakikita rito na isang bagay na posibleng kahit na healthy living siya 'no, alam naman natin na yung coffee hindi naman talaga as in healthy talaga inumin yun lalo na 'pag araw, 'di ba? So, kung sino man 'to na possible na hindi niya pa rin maalis yun, possible na mahilig po siya rito sa coffee, 'yan, nakita ko yun, okey. So, just take how this resonates na maybe specific din for someone watching, tsaka malakas talaga siyang magkape. Pero pagdating sa pagkain, very ano siya, very meticulous at talagang health is wealth siya diyan 'no. Sa coffee naman, nakita ko naman dito na parang ano na kasi yun, it makes this person here feel happy 'no, naiintindihan ko siya. Home is yan coming from yeah, okay, I can't live without coffee guys. So, naiintindihan ko siya. Nakita ko dito, pero pagdating sa kanya kasi puno yung kanya, sa'kin kasi mga babes 'no, hindi ko pinupuno yung baso ko or yung cup ko 'no ng coffee, 'yan 'no. Kasi ako yung parang yung trip ko kasi yung parang mala-espresso, kalahati nung tubig 'no, tapos ang itim-itim nung coffee, gano'n kasi ako, So siya, puno talaga dito, malamang tumbler pinupuno niya 'yan o kaya yung mug niya puno talaga yon 'yan 'no. Pero nakita ko dito na kaya niya naman na parang i-manage 'yun, hindi naman as in sobra-sobra na, maya't maya 'no gano'n kataas yung coffee niya, hindi naman 'no. Kasi nakita ko na parang kung nasa tumbler ito, unti-unti rin naman niya yung iniinom, parang gano'n 'no. Medyo coffee addict siya, lumalabas siya rito, 'yan 'no. But doesn't have to be na lahat sila gano'n, Ibig sabihin nag-stand out yun dito, possible na mahilig talaga siya sa coffee. So maliban diyan, nakita ko rin dito na minsan na siyang na-stress sa mga katrabaho niya sa work 'no, puwedeng isa sa pinagtrabahuhan niya before. So lumabas yun dito for some reason, siguro kasi parang nakaapekto yun sa kanyang mental health 'no. Parang dun kasi, parang puro stress 'no, nade-depress siya ta's a lot of pressure. Lumabas yun kasi kung sino man 'tong energy na 'to na posibleng, may energy siya hanggang ngayon na ayoko ng bumalik sa gano'ng klase ng trabaho, yung masyadong toxic, mga kasama mo sa workplace, walang harmonious connection sa isa't isa, mahirap pakiusapan, puro bulyaw, possible puro pressure, hindi alam kung paano i-prioritize at maging professional sa work, ayaw niya na ng gano'n, 'no? So, nakita ko dito na itong person na 'to 'no, is posibleng naging trauma niya 'yun, kaya parang lumabas pa rin dito, Aries. 'Yan, at saka kung sino 'tong energy na 'to 'no, pagka nagkaroon na kayo ng relationship nitong person na 'to 'no, I think this person here is someone na alam mo yung makakausap mo ng komportable lang. No, yung parang kunwari while you are going home or 'pag kayo ay babiyahe 'no, makikinig lang kayo ng music, tapos sasandal mo lang or ihihilig mo lang yung mukha mo or yung ulo mo sa balikat niya 'no, and then you feel relaxed 'no, while listening to songs, yung nakikita ko rito 'no. This person here is really matured. Nakita ko dito na kahit i-share mo yung mga problema mo, kahit yung mga matitindi mong problema, gagaan, yun yung nakita ko dito. Tsaka tingin ko, mas lalo kayong magiging malapit kasi sabi ko sa inyo maaaring magsimula kayo bilang magkaibigan, mas lalo kayong magiging malapit dahil yung mga bibigay niyang advice sa'yo rito effective.
pag ginawa mo, effective yun, no? Kaya parang dun magsisimula na maaaring ma-inlove ka sa kanya, dahil dun sa mga ganong klaseng paandar, no? Pero hindi lang yun dahil para ma-impress kayo. Kasi at first, parang ano lang 'to, eh, 'no, parang friends-friends lang kayo at first, eh. Nakikita ko rito na parang next na yung love, pagka parehas niyo na parang na-experience na mas magkakilanlan pa more, 'yan 'no. Tsaka kasi kayo yung klase ng energy rito na hindi kayo parehas mabilis ma-inlove, eh. Okay, ma-attract, oo. Pero yung ma-inlove, yung hindi kayo parehas na, oops, biglang in love na, 'no, hindi gano'n. Kasi parehas dito na stable ang inyong energy pagdating sa love, 'no. Parehas kayo dito na kilalanin muna isa't isa bago masabing love talaga ito. Pero at first, nakikita ko dito that this person, 'no, will see you or will view you as someone very attractive. Magagandahan talaga siya sa'yo, magagwapuhan talaga siya sa'yo instantly or maseseksihan siya sa'yo dito, 'no, drop dead gorgeous daw, 'yan. Babae, lalaki, LGBT, 'yan. So, nakita ko dito na parang it's like bonus, 'no, na parang kung ganyan ka physically, 'no, tapos mas makilala ka pa niya na may maganda ka ring kalooban at maganda rin yung ugali mo, 'di mas lalong, 'di ba, mai-inlove talaga siya sa'yo, 'di ba? So, nakita ko dito that you've got, 3 aces here, Ace of Mugs, Ace of Pentacles, and the Ace of Brushes. So, ibig sabihin, lumalabas na siya talaga yung nakatakda for you dahil marami ditong new beginnings, 'no, na indikasyon na itong tao na 'to ang destined ni universe for you guys, 'no. This is new potential lover, and this person here will surely stay in your life, and this will be your stable commitment na. At nakikita ko dito that you will be so excited to be with this person here every day. Mas maglilitawan pa rito yung mga signs and clues, 'no, na siya yung para sa'yo. And every day feels like happy day, 'no. And with this Six of Brushes energy, nakikita ko na yung tagumpay mo ay tagumpay din niya. So, parang makikita mo na parang kung ikaw yung maka-achieve ng isang bagay, siya pa yung mas pinakamasaya. Yeah, 'no? Ibig sabihin this person here will be so proud of you. Yan. And for some reason, this person here, no, sa pananamit niya, nakita ko na posibleng mahilig siya sa may mga stripes or posibleng may mga design, pero hindi yung too much. Yan. No? So, whoever this energy is, I do pick up that this person here will um, go distance yung relationship ninyo together. So, I do pick up that whoever this energy is, nakikita ko rito, no, na for sure, hihingin niya yung hand mo sa yung parents, no, one day. Because this person here will find you as his or her perfect future spouse in the hinaharap. So, yun ang nakikita ko dito. Kung sino man tong energy na to, na this person here is someone who is tidy, malinis, organized, maayos sa gamit, and for some reason, ang nagsa-stand out dito na number sa akin is number 10 and number 6. So, pwedeng yun mga babes ng kanya ditong birth date or your birth date or maybe special date, no, sa inyong dalawahan. So, nakita ko dito that this person here, by the way, no, number 10 is ending here, no, but number 6 is something here, no, na magbibigin ang very soulful connection ninyong dalawa. This person here for some reason is someone who is simple, yet, no, yung energy niya is very, mararamdaman mo talaga, no, na parang I think this is really the one for me. Yan, no? So, nakita ko dito na itong person na to na will definitely make your heart skip a bit every day. Kasi nga, itong person na to no, is really someone who is sweet, no? At saka may pagka-clingy din siya. Yan, no? So, maybe this person here will hug you all the time, kiss you, no? Pwede sa cheeks, no? Or sa yung forehead, no? Nang mas madalas, no? So, yan yung nakikita ko dito mga gestures or body language na ipakita niya sa iyo, no? Bilang love languages niya dito sa inyong relationship. So, yeah, no? For the initials right here, no? I'm also seeing letter T, letter O, and letter U. So, yan mga babes na yun could be initials nyo yun or initials niya or maybe yung mga special letters in their lives or your lives right here, no? Yan. So, just take only what resonates, Aries. Thank you so much for your time here, babe, and sarang heyo, love and light.
안녕.